Pinakamataas na pagpupugay kayo, Ka Roger, kaibigan, kapwa revolusyonaryo. Maikling pagpupugay mula kay Satur Ocampo. Bagamat hindi kami nagkasama ng matagal sa mga tungkulin at gawain sa revolusyonaryong kilusan, sapat kong nakaulayaw si kasamang Gregorio Ka Roger Rosal, kapwa sa seryosong mga talakayang pampolitika at iba pa, at sa mga kwentuhan, biruan, para masabi ko, magaling, magaan siyang magdala ng pinag-uusapan. Sapat din ang mga pagkakataong naobserbahan kong kumilos at tumugon sa tawag ng sitwasyon si Ka Roger para masabi ko, mabilis siyang mag-isip, matamang tumaya sa kalagayan, at kalmanteng magpasya sa nararapat gawin. At iska sa presensya ni Ka Roger. Una kaming nagkakilala ni Ka Roger sa ikalawang bahagi ng 1985. Makaraang nakaalpas ako mula sa 9 na taong pagkakapiit bilang detinidong politikal ng diktadoryang U.S. Marcos. Ang unang napansin ko ay kung gaano siya katyagang maglakad ng mahabang mga oras sa taas-babang sukalang landas sa kaibuturan ng Sierra Madre, karga ang mabigat na backpack, tangan ng rifle, at nakikinig ng balita o komentaryo sa 2 transistor radio na nakakabit sa magkabilang balikat. Up to date sa current events si Ka Roger. Nang bumagsak ang diktadura at nanawagan ng usapang pangkapayapaan si Pangulong Cory Aquino sa pamunuan ng kilusang revolusyonaryo, muling nagkasama kami sa saglit ni Ka Roger. Siya bilang panrehiyong kinatawan ng NDFP Southern Tagalog. Ako bilang punong negosyador ng NDFP sa panimulang Peace Talks. Alam na natin kung ano nangyari. Inuntol ng pagsabotahe ng DND-AFP ni Enrile Ramos at ng Mendiola Massacre noong Enero 23, 1987 ang usapang pangkapayapaan. At hindi na naipagpatuloy sa 6 na taong pamamahala ni Cory Aquino. Hindi namin nagampanan ni Ka Roger ang itinalagang mga tungkulin sa amin. Gayunpaman, nakita kong masiglat seryoso siyang tumutok sa gawain. Makaraan iyon, muli kami nagkita panapanahon sa kabundukan ni Ka Roger. Hanggang nadakip akong muli, kasama ng aking asawa si Bobby Malo, at nabilanggo ng higit sa 3 taon. Naalpasan naming mag-asawa ang gawa-gawang 3 kasong kriminal: murder, kidnapping with serious illegal detention, at illegal possession of firearms. Nakalaya si Bobby Nobyembre 1991, ako Setyembre 1, 1992, sa araw ng pirmahan ng The Hague Joint Declaration, ang susing kasunduang gumabay sa usapang pangkapayapaan sa ilalim ng gobyernong Ramos. Pagkalaya, tumutok ako sa pagkilos sa hayag na demokratikong kilusang masa. Sa panig ni Ka Roger, lumawak ang kanyang mga responsibilidad hanggang itinalaga siyang tagapagsalita ng Partido Komunista ng Pilipinas. Lubos ang kumpiyansa ng partido sa kanyang kakayahan at maningning niyang ginampanan ang mahalagang tungkulin iyon hanggang sa binawian siya ng buhay. Matapat sa mga prinsipyo, programa at mga alituntunin ng partido at ng revolusyon. Malawak at malalimang sapol sa mga usapin at paggamit ng simpleng lengguwahe ng masang mulat sa politika. Ito ang mga salik ng masikhay na pagkampan sa tungkulin ni Ka Roger. Huwaran siyang opisyal na tagapagsalita. Higit doon, huwaran siyang revolusyonaryo. Ngayon naman, tayagan niyo akong saglit na banggitin ang sarili kong alaala na nais ibahagi sa inyo ngayon. Na sa aking pagkakilala kay Ka Roger, dahil nagkasama rin kami ng matagal,
at nagkausap lalo na tungkol sa peace talks at iba pa mga bagay. Para sa akin, ang pinakamahalagang alaala na iniiwan niya sa atin, bukod sa ating pagiging matatag, na revolusyonaryo at mahusay na tagapagsalita, at hindi ganong nalalaman ito ng karamihan, ang pinakamataas sa ating katangian niya na dapat nating tularan lahat ay ang pagiging napaka-mapagkumbaba sa kabila ng pagiging napakatanyag. Masasabing isa siya sa mga pinakatanyag na revolusyonaryo sa ating henerasyon. Pero kung kakausapin niyo siya, makasama siya, at nabanggit ito ni kaibigang Ed Lingao, Anthony Cadeo, ibang mga nakasama niya. Walang-wala siyang ere, walang-wala sa kaisipan niya yung katanyagan sa kabila ng kanyang napakataas na posisyon. Yan po lamang mga kasama. Mabuhay ka. Isa sa mga kilalang